Politics. Politics. So, whether we like it or not, may politics kasi. Paano po namin i-open or mag-start to care for politics Bilang kabataan. bilang kabataan? Una sa lahat, if you have care for your future and your future generation, simulan mong magkaroon ng care ngayon sa politics. Bakit? Nasa atin ang pagboto eh. Nasa atin ang desisyon. Pag hindi natin, lalo kayo mga kabataan, pag hindi ka kabataan ka rin naman ako eh. Pag hindi natin pakikialaman kasi or wala tayong pakialam sa politika, parang sinabi natin, wala na kayo dyan, dito kami. Dapat nga may Kristiyanong mamuno sa gobyerno. Yung talagang as in may takot kay Lord. Si Pico Soto, Kristiyano yun. Wow. Palaki siya ng Christian mom. Ayan, ninyo, ngayon, mga kabataan, pag-aralan ninyo yung dalawang politika. At ano ang maitutulong ninyo someday pag kaya nyo na. Kasi yung alam ko eh. So, campaign. I-educate mo yung tao paano bumoto ng tama. Kasi ngayon, meron akong mentor na sinasabi bobotante daw, marami daw bobotante. Medyo masakit pakinggan kasi bobotante. Ayan. Kasi pag may naabutan, kung sino yung nag-aabot yun yung iboboto. Hindi pala ganun. Tanggapin mo lang. Tanggapin mo, pero alam mo na, pagka nag-aabot yan, pagka may binibigay yan, para iboto siya, it means, bumibili ng boto, anong gagawin yan pag nakaupo na? Diba? So kung hindi tayo well-educated, kayong kabataan, pag hindi kayo well-educated sa politika, gagamitin lang kayo ng politika ng mga politicians na mali ang motibo. Next question. Sige, next question. Ano naman po, since naman po siya in general, for youth pa rin naman po. Ako po kasi, nalaman ko po yung calling ko, Christian na po ako. Paano po malalaman ng non-Christian na, ano naman po tayo pagdating po sa serving kay Serving kay Lord. Sige. Kasi po, nalaman ko yung calling ko, yun nga po. Nandito na po ako sa church, parang meron na po akong vision. Na-envision ko na po yung sarili ko sa place na yan, sa stage po, yan, ganyan. Pero, para po sa non-Christian, paano po nila malalaman na may calling sila? Paano nila malalaman na may calling sila sa non-Christian? Mahirap kasing malaman sa mga hindi Kristiyano yung totoong calling niya eh. So, may mga hindi Kristiyano na alam nila, ito purpose ko, magpasaya ng tao, kaya ako nabuhay sa mundong to. Pero kasi, hindi naman laging masaya buhay eh. Di ba? Minsan ngayon nagpapasaya, yun pa yung malungkot eh. Okay, so minsan kasi, outside the Christianity, outside ng faith natin kay Lord, nadidefine natin bilang tao na ito yung calling ko, ito yung purpose ko. Palitan natin yung word na calling sa purpose. Kasi yun yung gamit sa outside Christianity. So ito yung purpose ko. Yung iba still, naghahanap pa rin ko ng purpose nila sa buhay nila eh. Di ba? Pero ang hirap hanapin ang calling mo, malaman ang calling mo without someone na talagang nag-call sa'yo. Kung wala ka, malayo ka sa tumatawag sa'yo, sa tumawag sa'yo, sa lumikha sa'yo, paano mo malalaman yung calling mo? Ang hirap. Mahirap actually. So, minsan nga nagkakamali tayo, ito purpose ko. Mag-nurse ako, purpose ko, ganito. Pagdating mo doon, hindi pala yun talaga yung gusto mo. Hindi pala talaga yun yung field na dapat meron ka. So, nagkakamali sa pagpili. Kaya kailangan natin ng wisdom galing sa Panginoon. So, dun sa mga non-Christian, specifically, they need to know Christ muna. Para mas malaman nila kung ano ba talagang calling ni Christ sa kanila. Kasi, pwede tayong gumawa ng sarili nating definition ng purpose natin. Ito talaga purpose ko, ito ano ko, with outside Christianity, outside faith. Pero pag may faith ka, mas klaro. Mas klaro kasi yun pag may faith. Kapag wala kang faith, ang hirap malaman yung calling mo, yung purpose mo. Hindi ka sigurado. Ganon. Yung parang, yung bangkang butas, na anytime lulubog, kasi hindi ka sure na makakarating ka doon kasi nga may problema eh. So, yung butas na yun, there's something na kailangan natin ng someone above us na para malaman natin yung calling talaga natin. So, for me, it's so hard na malaman ang calling mo pagka hindi ka Kristiyano. Kapag wala kang relasyon kay Lord. Okay? Pag wala kang relasyon sa Diyos, mahirap malaman yung calling mo. Ayun. Yung purpose ng buhay mo. Kaya marami akong tinanong na mga kabataan din nag-OJT sa barangay. Pag tinatanong ko yung purpose ng buhay nila, may mga sinasabi sila, yung iba hindi ko pa po alam eh. Hindi ko alam purpose ng buhay ko eh. Yung iba sasabihin, para may mapatunayan. Pag napatunayan mo na, ano nang sunod? Pag may napatunayan ka na, ano nang sunod? Anong sense ng buhay mo? So, ako kasi, ano ba purpose sa'yo? Para sa'yo, ano ang purpose mo bilang isang tao at Kristiyano? Bilang tao at Kristiyano. Unang-una po, bilang tao. Ay, hindi ko na po kasi siya mapaghiwalay. Parang, ang Kristiyano. Sige. Yun na po kasi talaga, since naging Kristiyano. Ang purpose ko po, yun nga po is, maipakilala si Lord sa marami pang tao. Dahil, hindi ko po, kung magiging Kristiyano naman po yung mga manonood, mafe-feel po kasi nila yung, sense of incompleteness na hindi ako nakapag-invite, hindi ako na, parang mafe-feel mo na po na
ala sayang hindi ko na-invite si ganito. Hindi niya nararanasan yung saya ng may youth ignite, may Sunday service, hindi niya mararanasan kung gaano kasarap mag-practice every Saturday. Yung mga ganun po. Parang doon ko po talaga doon ko po na-realize na nandun yung purpose ko. Kasi po hindi na po ako basta-basta lang hindi na pumupunta sa church kasi lumalabas na po ako ng may mission. Ako, dun ko po talaga na-feel yung purpose. And yun po yung gusto kong ma-share sa kanila na mas maintindihan nila yung, mas gusto kong maintindihan nila na non-Christian means having no purpose. Hindi naman po sa no purpose, pero mas magkakaroon po kasi sila ng purpose if nag-grow na po sila kay Christ, kay Lord po. Ano lang natin, pag hindi ka Kristiyano, may purpose ka pero hindi lang klaro. Pero nagkakaroon ng kasi ng clarity yung purpose ng buhay mo pag mayroon kang Kristo sa buhay mo. Kasi siya yung source ng purpose mo eh. Okay. Ngayon, sa akin naman, for me, ang purpose, biblically ginawa tayo ng Diyos to glorify Him, to worship Him. Kaya nga sabi sa Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So to give glory sa Panginoon. Gusto mo mag-share ng word of God? To give glory kay Lord. So, nilikha tayo ng Lord to glorify Him. Kaya nga sabi sa Bible, kung hindi natin pupurihin si Lord, hindi gagana. Kumbaga, yung purpose natin, ang pinaka-purpose why we created us, why God created us, kasi to worship Him, to glorify Him. Kung hindi natin yan gagawin, bato, pwedeng mag-worship kay Lord. Ano naman palitan tayo ng bato? Ayoko palitan ng bato. Gusto mo ba? Ayoko palitan ng bato. So, lahat ng dinidesire dapat natin, yung purpose natin, kailangan mag-glorify natin si Lord. Nangangarap ka bilang kabataan, magka-college ka someday, do it for the glory of God. Okay, mag-professional ka, someday magpa-family, and everything you do it for the glory of God. Ganun siya. So, yun yung purpose kasi ng buhay natin. To glorify God. And everything na ma-add sa buhay natin, bonus na lang yun. You have Christ in your life, bonus na lang yung mga ma-add pa sa buhay mo. Finances, love life, achievements, bonus na lang yan. You are complete in Christ. Yun yung pinakamahalaga. Yun yung purpose ng buhay mo. Reto ka kay Lord, nag-glorify mo siya. Ganun. And everything, bonus na lang. So, kailangan klaro ang purpose. Makaklaro lang ang purpose ng tao pag meron siyang Diyos sa buhay niya. Blurred ang purpose. Kasi, yun nga, sabi nga ng kabataan, gusto mo ipatunayan. Pagkatapos mo mapatunayan niya, ano nang sunod? Diba? So, wala na. Hindi natin alam. Pero unlike pag alam mo yung purpose mo talaga, eternal purpose, yun yung maganda. Nasagot ba? Nasagot naman yan. Yun naman po. Usapang worship leader naman po. Kasi, gusto ko yung may nakausap ako tungkol dyan ng isang araw. Last week. Okay, sige. Pwede ba akong magganito na? Na-excite ako dyan.